Ang usapang PTK, kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene. Magandang hapon. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ako po ay hihingi ng inyong like, pakishare po at mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search yan. And for our announcement, humabol po kayo sa ating promo hanggang katapusan lamang po. At open pa rin ho ang free check-up, free urine and sugar testing, colon cleanse for your referral, and also yung high-dose vitamin C po ang naka-promo sa ating blood cleansing. Plus yung promo package po na detox, blood cleansing with or without vector scan. So, napakalaki ho ng benefit ng vector scan. So, malalaman nyo ho kung kayo ay candidate for cancer, lalo na ho kung lahi kayo ng may mga cancer. Then also, makikita na ho kasi natin yung 3 root cause ng cancer. And yung mga barado ang circulation, lalo na ho, marami hong handaan ngayon at Christmas party. So baka ho nasobrahan ang pagkain ng mga fatty foods. So makikita na ho natin, po nakakadetect yan ng mga allergens, chemicals, germs, pati ho radiations at mga sakit na naipon nyo ho since birth. So, hindi ho yung ngayon lamang na pick up ng machine. So, since birth ho, yung mga naipon yung chemical sa katawan. And, ayun ho, pwede nyo na hong i-prepaid. Yan hong mga promo natin. Payaran nyo na ho ahead para ho pwede nyo magamit later kung hindi nyo pa ho magagamit ngayon. And transferable ho ito. Pwede nyo hong ipangregalo. Magpalista na ho kayo, humabol po within these few days, so para ho maka-avail kayo. And ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa good fats versus bad fats. So ano ho ba ito? Yung mga fats ho na kinakain natin, dapat ho alam natin kung it belongs to bad fats or good fats. Siyempre ho, bad fats belong to bad health and good fats belong to good health. Kaya lang ho minsan, an ordinary layman, wala hong idea kung ano yung masama at maganda para sa katawan. Ang bad fats po, example ho dito, saturated fats and trans fats. So when we say saturated fats, ito ho yung commonly found sa animals like sa red meat, yung mga dairy products, mga tropical oils, no? Cholesterol, syempre. So, lahat po yan belongs to saturated fats, which is bad fats. Trans fats, ito ho yung mga artificial, which is found in hydrogenated oils. Syempre ho, ito ay nakakataas ng bad cholesterol. While ang monounsaturated fats, ito ho yung nasa olive oil, tsaka ho nasa avocado. And also yung mga nasa almonds, cashew, peanuts, at yung mga nasa pumpkin seed at sesame seeds. Yan. Ito ho, dahil good fats po ito, mas nakaka-reduce ito ng bad cholesterol. And polyunsaturated fats, good fats din po ito, includes yung omega-3, so which is found in fish oil. So like salmon, mackerel, sardines. And maganda ho yan para sa health. Now, sources ho ng saturated fats,
Ayan ho, yung cheese, butter, cream, aside from red meat. And kaso ho, ang effect nito is tinataas niya ho ang LDL or bad cholesterol level. Siyempre ho, contributing to higher risk of heart disease and also stroke. Yung trans fats po, usually ho sa margarine, processed foods, yung mga salami, bacon, yan, hotdog, sausage, tsaka yung fried foods. O siyempre ho, bad fats, again, it raises bad cholesterol. And of course, increasing the risk of cardiovascular health. Now, di ho ba ang cholesterol, which is, yan ho ang bumabara sa mga wear and tear sa ating ugat. So, pag siyempre ho, sige ang bara niyan, uumbok ho yan hanggang sa maharangan na ho, liliit na ho yung daanan ng ating dugo. So, in short, yung cholesterol patchung yan ang source ng bara sa ating mga ugat. So, saan ho manggagaling? Siyempre ho, sa kinakain natin, isa na ho itong mga bad fats na ito. So, kaya kailangan ho, kilala nyo kung sa mga kinakain ninyo, alin yung bad fats. Kailangan ho ang kinakain yung nagko-contribute sa good fats. Especially ho ito, yung mga nagkikito diet. Marami ho ang nagkikito diet na gumagaya-gaya lang by themselves. So, they try to abstain from carbohydrates and kumakain ho ng fats and protein. Kaso ho, akala nila basta taba, yun na yun. So, we have seen a lot na ang kinakain ho talagang taba ng baboy, taba ho ng karne, which is wrong. Those are all bad fats. And sabi ko nga sa inyo, yung nakita namin gumagawa nito, na angioplasty na ho. Isipin nyo, nagbara na ho yung ugat sa puso, kaya nga ho na angioplasty. Tapos, nagkikito diet, yung kinakain ho puro taba ng karne. Mali ho yun. Dapat pag nagkito diet kayo, ang kakainin nyo po ay yung mga good fats. So, isa na ho ang omega-3, olive oil, ayan, fish oil. So, ang sources ho ng monounsaturated fats, which is good fat, olive oil, avocado, tsaka yung mga nuts po. Galing sa cashew, peanuts, almonds, pumpkin seeds, and sesame seeds. Para ho sa mga kabubukas lamang ng radyo, no? And, of course, ang benefit ho nito, nakatutulong ho ito magbaba ng bad cholesterol. Therefore, syempre, lowering the risk of sakit sa puso. And yung mga fully unsaturated fats, omega-3 or fish oil, kukuha ho sa mga isda. Also walnuts. Siyempre ho ito, mas maganda ho ito dahil nakaka-reduce ng inflammation and maganda ho ito sa puso. Okay, kailangan ho nagbabasa ng label. So, kailangan ho ang mga fats coming from sources of monounsaturated and polyunsaturated. Katulad ho ng mga binanggit natin. And, okay, sa saturated fats ho, which is bad fats, aside from tinataas niya ang bad cholesterol or LDL, they also lead to increased inflammation inside the body. So, nagko-contribute din ho yan sa other health issues like insulin resistance, tsaka obesity. So, sa pagtaba, tsaka ho sa type 2 diabetes. Yun ho bang insulin resistance, hindi na ho tumatalab yung insulin. Dapat ho, ang insulin, pag binitbit ang sugar natin sa cells, so maa-absorb dapat ng cells. Ang nangyayari ho, resistant na. So wala na hong effect. Kahit ho may insulin, hindi pa rin ho na-absorb ng cells yung sugar. So, in result, they stay in our blood, no? Nasa dugo pa rin ho, kaya nakakataas ho ng sugar. And so, aside from sakit sa puso, obesity, and diabetes. And trans fat naman ho, ang health effect nito is hindi lang ho nagtataas ng cholesterol but also decrease good cholesterol level. So, ibinababa na ho yung, itinataas ho yung bad cholesterol, ibinababa pa ho yung good cholesterol. Di ho ba yung good cholesterol, which is HDL, yun nga ho ang nagbibit-bit ng mga bad cholesterol na kumapit ho sa ating walls of arteries. Pagka ho yung ating bad cholesterol is above normal,
So, ang magbibit-bit ho nun pabalik sa liver is the good cholesterol. Eh kung mababa ho ang good cholesterol, so wala hong magtatanggal ng mga nakadikit sa lining ng ating arteries pabalik sa liver. Nakatutulong din ho, yun nga ho, sa monounsaturated fats naman ho, baliktad sa good fats. Nakakatulong ho ito sa pag-i-improve ng insulin sensitivity. Mas makakababa ho ng sugar. So, mas mamamanage ng maayos ho ang type 2 diabetes. And also, ang omega-3 fatty acid naman ho, which is again a good fat, nakakatulong ho ito in sa brain ho natin sa risk of cognitive decline. Di ho ba pag nag-iedad, nababawasan ho ang memory natin, yung ating cognitive. And mas makaka-alleviate ho ng symptoms sa depression and anxiety, even sa memory ho, ang omega-3. Kasi ho, yung omega-3, napapalambot niya ho yung cell membrane or cell wall para ho sa benefit ng mga neurotransmitters. While yun hong mga bad fats like saturated fats and trans fatty acid, nakaka-harden po ng cell membrane or cell wall. Kaya ho, mas mahirap kumapit para sa ating mga neurotransmitters. Di ho ba yung mga neurotransmitter natin sa brain ang nagbibit-bit ho ng messages. So pag hindi ho makakabit yung neurotransmitters, wala ho, hindi ho marireceive yung messages natin. And sa omega-3, omega-6 and omega-9 fish oil, omega-3 lamang ho ang good. Kasi yan ho ang pro-inflammatory. While ang omega-6 and omega-9, anti-inflammatory, omega-3. So ang omega-6 and 9, pro-inflammatory. So bad ho siya, no? And pagka ho tayo nagko-consume ng excessive amount ng bad fats, such as saturated and trans fats, syempre ho, nakaka-increase ho yan ng weight gain. Tumataba. So, syempre ho, automatic na yon. Pag tumaba, magda-diabetes. Komplikasyon ho ng diabetes is magha-high blood ho later. Then later on ho, may high blood na, may diabetes pa. Hindi ho nako-control. Masisira ho ang kidney. So, domino effect ho. Pag nasira ang kidney, mauuwi na ho sa dialysis. Pag tumaas na ho ang creatinine, mag-a-anemic ho ang pasyente. So, nakita nyo yung pattern. Sa pagkain lang ho ng mga bad fats, nag-domino effect na ho siya. Pagka obese na ho kasi ang tao, sari-saring sakit na ho ang pwedeng kumapit. At ayun, mauuwi na ho yan sa metabolic syndrome, which is meron ka ng diabetes, may high blood pa, mataas ang mga cholesterol, bad cholesterol, and also yung abdominal fat ho, malaki, o ibig sabihin yung bilbil. Sa lalaki ho, 40 inches and above, and sa female, 35 inches and above. So dapat ho, wag nang lalagpas doon. So kala ho natin bilbil lang, pero ibang klase ho kasi yung fats na nag-a-accumulate sa abdominal fats. Malaki ho ang nagagawa niyan sa metabolic syndrome. And yun nga ho, sabi natin, pag nag-weight gain, eto na ho si blood pressure. So, siyempre ho, increase yung plaque formation sa gilid ng ating ugat, atherosclerosis. So, kakapal ho yan, liliit ho ang diameter ng dadaanan ng dugo. So, sisikip ho, pag nag-BP kayo, mataas ang BP. And bumili ho ng sphygmomanometer. Lahat ng bahay dapat meron hong BP apparatus. Kasi ho, sa loob ng isang bahay, syempre ho, may nanay, may tatay, may lolo, lola. So basta ho nag-edad na, 40 pataas, ano po yan, kailangan ho nalalaman ang blood pressure. Kasi may mga high blood ho na hindi nila alam na high blood sila. No? So akala lamang nila yung BP ho nila gustong-gusto nilang sinasabi na 120/80 lamang sila. Yun ho pala naman yung BP apparatus hindi naman ho accurate, at yung huling BP ho nila ang tagal-tagal na.
O di kaya naman ho, nagpapabipi sa tabi-tabi lamang. Sa mga butika, sa center, na minsan ho hindi reliable ang pagbabasa ng BP. So, wag hong denial sa blood pressure. At ang danger ho ng stroke and heart attack andyan lamang ho. Nasa huli ho ang pagsisisi. Minsan sinasabihan na ho ng doktor na o nire-resetahan na nga ho ng pang high blood. Ayaw pa hong inumin. At iginigiit nila sa kanilang sarili na ang totoo nilang BP 120/80. Yan ho ang tanggalin ninyo, yung pagka-denial sa sarili. Wala hong gamot dyan. Yan ho ang hindi namin kayang gamutin, mga doktor, no? So, aminin nyo ho kung talagang high blood kayo, mag-inom ho kayo ng maintenance para maipasok ho sa normal. Para ho, so, malayo kayo sa heart attack and stroke. Tanggalin nyo ho sa isip nyo na maraming side effect ang pang high blood. Mali po yun. May mga ibang gamot. Tulad ng mga allopurinol, anti-TB drugs, yan, malalakas ho ang side effect niyan. Anti-TB drugs sa liver, yung allopurinol, pang uric acid sa kidney naman, yung mga pain reliever, like NSAID, kidney rin ho. But itong mga pang high blood po, wala naman ho yung masyadong side effect. Halos lahat ho ng pasyente tumanda na sa pag-inom ng maintenance o wala ho siyang side effect. So, ino-open na ho namin yung mind ninyo sa ganitong concept. Sumunod ho kayo, no? Mas masisira po ang kidney ninyo pag high blood kayo at mataas ang BP ninyo. Sandali lang po sira na ang kidney ninyo. While kung uminom ho kayo ng pang high blood, tatagal pa ho ang buhay ninyo, no? So, we keep reiterating this kasi ang dami-dami ho namin pasyenteng nare-receive sa clinic na ganyan. BP pa lamang ho, denial na. How much more kung may iba pang problema? Yung BP pa lamang na ho yun, ang dami na hong komplikasyon na pwedeng puntahan nun. Madadialysis ho, no? So, maka-heart attack, may stroke. Hindi naman ho yung doktor ang lugi dyan. Kayo ho na denial sa BP ninyo ang lugi pagka ho nangyari ang komplikasyon, no? At saka ho sa liver health, pagka ho high intake tayo ng saturated and trans fats which are bad fats, nakako-contribute yan sa pagkakaroon syempre ng fatty liver disease wherein yung fat ho nag-accumulate sa liver cells. Later on, fatty liver will lead to liver hepatitis, which is inflammation, and later on to liver scarring, which is cirrhosis. Sa digestive issues po, pwede ho yung mag-lead to, syempre ho, puro taba. Mabubloat ho kayo, syempre may discomfort, and increase ang risk ng pagkakaroon ho ng gallstone. So, ang pagkakaroon ho ng gallstone or bato sa abdo, pagkain ho ng fatty foods and pagpapalipas ng gutom. So yan ho ang root cause ng gallstone, no? So di ho ba ang root cause ng lahat ng sakit, especially high blood, diabetes, high cholesterol, di ho ba fatty liver and also gallstone? So kaya ho importante. Hormonal imbalance. Pagka ho excessive ang consumption natin ng bad fats, nakaka-disrupt po ito ng hormonal balance sa katawan. Na ito ho ay pati sa menstrual cycle ho at fertility ng kababaihan ay apektado ho, no? Sa skin health, syempre ho, unhealthy fats, mas maraming acne or pimples, at syempre ho, oily ang skin palagi. Sa bone health, ayan, pag high intake ho ng saturated fats, mas lower ho ang bone density. Mas prone ho kayo sa weaker bones and osteoporosis pagka mas marami ho ang intake nyo ng bad fats. Cancer risk, of course, no? So, yung mga diet ho high in bad fats might increase the risk of certain cancers. Sa mood, siyempre nga ho, no? So, pagka ho matigas ang cell membrane or cell wall due to intake of bad fats,
yan ho, it might lead to depression and anxiety kasi ho yung neurotransmitters like serotonin and dopamine hindi ho kasi mag-a-attach, no? So, piliin ho ang pagkain ng fats. Kailangan ho dito tayo sa good fats, which is omega-3, olive oil, no? So, para ho good ang benefit na makukuha. But, kung kayo ho ay isa doon sa mga mahilig sa bad fats in the past, so may solusyon naman ho. Nandiyan po lamang nakapromo ang ating detoxification and blood cleansing program para matanggal ho yan sa inyong katawan and start a new and healthy life. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Kampapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 0780, ask ko lang anong magandang pagkain para may katarak na malabo paningin kasi minsan pakiramdam ko mabigat ang paningin ko. Ako po ay 65 na. Okay. Para sa mata ho, ang kailangan yung kainin, yung mga yellow or orange fruits and vegetables. So, tulad ho ng squash, carrots, saka ho yung pakwan na kulay yellow-orange. Dahil may mga ano ho yan, lutein para sa mata. But, syempre ho yun, pagkain lamang o sustansya sa mata. Mas maganda ho, palista kayo ng check-up sa amin para ho matingnan natin kung ano ang problema nyo at maiayos ho kayo ng maigi. No? Iba ho kasi yung nakikita ang pasyente kesa ho sa text lamang para ho hindi na ho lumala. No? So, walang tayong oras. Mangyari ho lamang na kayo magpalista kung kayo ho'y magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So, everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. So, kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. So, I have mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo ho ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. So, alam niyo naman ho ang walking pneumonia, almost wala hong symptoms. At kung meron man ho, very mild. So, ngayon pa lamang ho yan pumuputok sa ating mga news. But, napakatagal na ho, no? Pandemic and even after pandemic and even until now. Tuwing magtatapos ang programa ay iniimbitahin namin kayong magpa-check up because of walking pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan and detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And tulad ho ngayon, magpa-check up na ho, humabol na ho para sa ating promo. Free check-up pa rin ho, free urine and sugar testing, and naka-promo package pa rin ho ang detox, blood cleansing, with or without vector scan, and high-dose vitamin C ho ang naka-promo sa ating blood cleansing. Transferable ho ito at pwede nyo na ho itong i-prepaid, kaya ho humabol po kayo at hanggang katapusan na lamang po ito. At magpalista na ho kayo, no? Daig ho ng maaga pang masipag. And paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanali sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang Kikiki. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po. Abangang muli